Hello mga ka-DIY, welcome back dito sa aking DIY session. And for today's video ay mag-assemble na ako sa aking bagong Life View 4 battery na Cornex 3148 48 volt setup. At ito naman yung mga accessories na gagamitin ko sa aking DIY battery. So ito yung Jiki BMS at ito ay 200 amps yung capacity niya. So ito naman yung JK monitor. So ito ay version 19 na BMS. And then ito ang communication interface para sa BMS to inverter communication. And then ito naman yung mga cable para sa battery cell monitoring at saka balancing. And then battery terminal, bus bars para sa connection ng battery. At ito naman ay bracing doon sa, dito yan nakalagay, bracing sa battery pack. And then itong main battery cable para sa connection ng BMS to battery, and then to battery terminal. So ito yung mga accessories na gagamitin ko sa pag-assemble ng aking DIY battery. In my previous video, itong mga battery cells na Cornex 3148 ay na-capacity testing na. At yung pinakamababa na discharge capacity na nakuha ay 324 AH. And then yung pinakamataas naman ay 329 AH. At most of the capacity na nakuha ay 327 AH yung nakuha na discharge capacity sa mga cells. So yan ay ready na yan for assembling. At sisimulan ko na yung pag-assemble ng aking DIY battery.
So ito na, natapos ko nang i-assemble ang aking DIY battery na Cornex 314AH 48 volt setup. Ito na yung wiring configuration ng aking DIY battery dito sa GK BMS na 200 amp. Dito sa P- niya, ang mga cable na ginamit ko ay dalawang 35 square mm papuntang battery terminal, at dito naman sa B- papuntang main battery negative ay dalawang 35 square mm din, at dito naman sa positive, main positive papuntang battery terminal ay dalawang 35 square mm din. Dahil itong 35 square mm ay may load capacity siya na 80 amps, so dalawa yung ginamit ko para maging 160 amps yung load capacity niya. So kaya na niya i-handle yung charging at saka discharging na 8 kilowatt. 8 kilowatt lang yung ililimit ko na load dito sa aking battery, dahil yung hybrid inverter ko na bago, 11 kilowatt hybrid inverter. So sa electrical standard, ang gagamitin ko na continuous load lamang ay nasa 80%. So yung 80% ng 11 kilowatt ay 8 kilowatt. So yan yung pinagbabasihan ko dito sa aking battery at saka sa BMS. Yung BMS ko ay 200 amps. So 80% niyan ay nasa 160. So ito, kable 160 din. So yan, naka-matching na lahat yung BMS at saka sa battery. Pati din yun sa aking inverter. So 80% lang ng kanyang total capacity. So 8 kilowatt lang yung magiging limit ng aking load. And then dito naman sa battery terminal, dalawa yung terminal sa negative, dalawa din yung terminal sa positive. Pero yung ginamit ko ay isang terminal lang, kasi hindi ko naman magagamit yung dalawang terminal. Dahil sa pagparallel ng aking dalawang battery, ako ay gagamit ng terminal bus bar. So hindi na ako dito magpaparallel dito sa direkta sa battery terminal. So yung dalawang battery ay maglalatad ako ng kable papuntang bus bar. So doon na ako magpaparallel. So yeah, hindi ko na kinabit itong isa. Spare na lang siya. And then itong communication interface, madali lang ikabit kasi yung kahit hindi na muna basahin yung mga description sa BMS, ay yung mga slot na connector niya ay matching naman bawat connector dito sa BMS. So walang chance na magkakabaliktad-baliktad yung connection niya, dahil iba-iba yung mga connector. And then itong dalawa nakakabit na sa ito yung GK monitor. Yan, konektado na lahat yan, interface at saka sa battery monitor, pati rin yung switch button. So itong battery cell naman, ang configuration ng 16 pieces na battery cell, naka-series lang yung 16 piraso. So ito yung pinaka main negative, and then yung positive niya nakakabit sa negative ng battery number 2, cell number 2, and then yung positive niya nakakabit naman sa negative ng cell number 3, and so on. Yan, nakaseries lang sila lahat hanggang umabot sa baba, and then nakaseries ulit dito sa B9 hanggang umabot dito sa B16 positive. So nakaseries lang sila lahat. Ayan, gamit yung mga bus bar connection. And ito naman yung balancing wire niya at saka battery cell voltage monitoring. So itong gilid, itong dalawang itim, ito at saka ito ay temperature sensor na nakakabit na dito sa bus bar. So hinati ko siya sa 4 na grupo, tiga 4. Yan, isa dito, isa rin dito sa baba, pati rin dito. So 4. At dito sa
Isang ito naman, ito yung B0. B0, may marka yan dito sa loob. Yan. B0 hanggang B16. So B0, nakakabit yan dito sa main negative. And then B1, nakakabit naman dito sa B1 positive. And then B2, nakakabit naman dito sa B2 positive, and so on. Hanggang umabot dito sa B16, nakakabit siya sa positive ng B16. So itong cell ko, ito ay nakatag sa akin na 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 8, 9, hanggang B16. So sunod-sunod lang yung connection ng mga bawat wire dito sa B1 hanggang B16. So lahat yan nakakabit sa positive ng bawat cell. B1 positive, B2 positive, B3 positive, hanggang B16 positive. And then dito sa battery positive din, main battery positive, nakakabit din siya dito sa B16. So sa main battery terminal. So ganyan lang yung wiring configuration niya. So ngayon ay ipapower up ko na tong GKBMS para matest yung DIY battery na Cornex 314AX. So ito, ipapower up ko na yung switch ng BMS. Ayan, at nag-on na yung monitor ng GKBMS. So ito yung default setting niya, capacity 150, remaining capacity 150. So ito yung battery voltage 55.67, yung total voltage ng 16 pieces na battery cell. At ito naman yung ano niya, ito yung voltage ng bawat cell. So ngayon mayroon siyang 22 milliamps na voltage difference. So okay lang yan, walang problema yan. Kaya na yan i-unbalance ng GKBMS kasi meron siyang built-in na balancing na 2 amps. So walang problema. Ito ay i-configure ko muna yung setting niya sa apps. So ito ay papalitan ko ng 3 to 4 EH kasi yung pinakamababa na discharge capacity na nakuha ko sa cell ay 3 to 4. So yung i-declare ko na capacity sa buong battery ay 3 to 4 EH. So i-access ko yung GKBMS app niya at i-configure ko yung ano niya, yung apps para ma-configure na itong battery. So ngayon ay i-access ko na yung application ng GKBMS. So ito yung GKBMS app niya. So dito may dalawang lumabas na naka-online. So itong pangalawa na 48 volt setting, ito yung BMS ng aking battery, unang battery na Lithium 314AH. At itong una, ito yung bago. So ito yung i-configure ko. So ito yung page niya sa details ng GKBMS. So nandito yung mga voltage ng bawat cell and din yung ibang values. So ngayon ay papasukin ko yung parameters. So ilalagay ko lang password dito, yung default password ng GKBMS 123456. So yan, na-key in ko na yung password. So pwede ko nang baguhin yung mga parameters. So kaunti lang yung babaguhin dito. So dito sa cell count 16 dahil ito ay 48 volts. At ito yung capacity naman. So babaguhin ko to based on sa result ng aking capacity testing. So yung result ay pinakamababa na discharge capacity ay 3 to 4 AH. So yun, ito yung i-declare ko na capacity ng aking Cornex 314 AH battery. Yan. So sa balance trigger, isa ito sa magti-trigger ng balancing. So dalawa kasi yung magti-trigger sa balancing. Yung voltage difference at saka yung battery voltage ng cell. So dito una 10 millivolts default. So ito lang yung ilalagay ko.
And sa voltage at saka current calibration, babaguhin ko lang yan mamaya gamit yung aking clamp meter at saka voltmeter. Kung ano yung may reading nun, yun ang ilalagay ko dito. So dito sa start balance, so ito yung pangalawa sa trigger ng balancing. So ang ilalagay ko dito ay 3.5 volts. So pag may 3.5 volts na sa kahit isa sa mga cell ay mag-trigger na yung balancing. At pag na-trigger rin yung 10 millivolts na voltage difference ay mag-balancing na siya. So 3.5 lang yung nilagay ko para maging acting as top balancing siya. Kasi na-experience ko sa aking unang DIY battery na nilagay ko sa mas mababang voltage ay mas lalong nasisira yung unbalance. So kaya nilagay ko na lang sa 3.5 para maging top balancing yung gagawin niya. So ito naman yung balance current, default 2 amps. So sa voltage, cut-off voltage naman siya ito, 3.65 volts. Ito yung mag-trigger ito kapag may isang battery cell na umabot sa 3.65 volts ay magka-cut off yung charging sa battery para ma-prevent yung overcharging sa cell. So 3.65 default kasi ito yung maximum voltage na kaya ng bawat cell. So, at ito naman, 3 voltage cell RCB. Ito yung reference sa communication ng BMS at saka sa hybrid inverter. So kapag ginamit mo yung communication niya, so magagamit itong parameters na ito. So ang ilalagay ko lang dito ay 3.6 kasi yan yung charging voltage ko. Ita times mo yan ng 16 cell ay makakuha ka ng 57.6 volts. At sa SOC naman, mababa lang ng konti sa aking charging voltage. So ilalagay ko lang dito ay 599. At ito naman yung return. Pag nag-trigger yung over voltage and then nag-drop na yung voltage, ito naman yung tanggal sa cut-off ng charging. So ilalagay ko lang dito ay 3.598. And then ito naman, under voltage naman, pag nawala na yung under voltage, ito yung voltage na babalik para makapag-discharge ulit. 2.9, so default lang yan. So sa 0% SOC naman, ito yung magiging reference ko sa voltage, 2.55. Okay yan. And then sa under voltage, kapag may isang cell na nag-drop sa 2.5 volts, ay magti-trigger yung cut-off para hindi na mag-discharge yung battery para ma-prevent yung over-discharge. So default. So yung iba, default lang yan. At dito sa continuous charge, 150. Okay lang yung default. Sa continuous discharge, default. So yun lang. Yun lang yung mga parameters na kailangan na baguhin. So yan. So balik tayo sa main page. So yan, nabago na. 3 to 4 EH na. So at yung voltage difference ay bumaba na sa 7 millivolts, 8 millivolts. So balance na yung battery cell. So yan. Okay na yan at ready na tong battery ko para ikabit sa aking existing na solar setup. So, thank you for watching and stay tuned ulit para sa mga susunod pa na mga videos.